My soul in sad exile was out on life's sea, so burdened with sin and distress. I heard a sweet voice saying, make me your choice, and I entered the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. I yielded myself to his tender embrace, and faith taking hold of the word. My fetters fell off and I anchored my soul. The haven of rest is my Lord. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. The song of my soul since the Lord made me whole has been the old story so blessed of Jesus who'll save whosoever will have a home in the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. How precious the thought that we all may recline like John the beloved and blessed on Jesus' strong arm where no tempest can harm, secure in the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. If I walk in the pathway of duty, if I work till the close of the day, I shall see the great King in his beauty. When I've gone the last mile of the way, when I've gone the last mile of the way, I will rest at the close of the day, and I know there are joys that await me when I've gone the last mile of the way. If for Christ I proclaim the glad story, if I see for his sheep gone astray, I am sure he will show me his glory when I've gone the last mile of the way. When I've gone the last mile of the way, I will rest at the close of the day, and I know there are joys that await me when I've gone the last mile of the way. Here the dearest of ties we must sever, tears of sorrow are
seen every day. But no sickness, no sighing forever. When I've gone the last mile of the way. When I've gone the last mile of the way, I will rest at the close of the day. And I know there are joys that await me when I've gone the last mile of the way. And if here I have earnestly striven, and have tried all His will to obey, 'twill enhance all the rapture of heaven when I've gone the last mile of the way. When I've gone the last mile of the way, I will rest at the close of the day. And I know there are joys that await me when I've gone the last mile of the way. Oh, heart bowed down with sorrow, oh, eyes that long for sight, there's gladness in believing in Jesus, there is life. Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Divine is consolation, doth Christ the healer give. Art thou in condemnation? Believe, repent, and live. Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. His peace is like a river, His love is like a song, His yoke's a burden never, 'tis easy all day long. Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.
me. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Maganda kayo mga kapatid. Tayo po ay nagagalak at nandito naman po tayo sa ating Facebook Live. Nandito po ay ating pinag-aaralan po ang salita ng Diyos. Tayo po ay nagpapasalamat sa mga biyaya at karagdagan ng buhay na ibinigay sa atin ng Diyos sa araw na ito. Tayo po ay nagpapasalamat sa mga kapatid na nag-attend po nung sa April 2, 2026 sa aming gospel meeting. Hindi po namin inaasahan na ganun karami ang dadalo. Halos sumigit kumulang less than 200 people ang dumating po sa araw na yon. Kami nagpapasalamat po sa mga naging tagapagsalita, sa paunguna po ni Jude Bautista, Ronnie Romero, Godsend Algaba, tapos si Brother Rudy App Jr. Ayun po, nagpapasalamat po kami sa inyo na pinaunlakan po ninyo ang pag-imbita. Nagpapasalamat din po kami kina Brother Rayleigh Batique at saka kay Brother Alan Tacoco na sila po ay naging song leader. Sana po maulit pa ang loobin ng Panginoon sa susunod na taon. Magkakaroon din po rin tayo umuli ng gospel meeting. So ngayon po ang ating papaksain ay patungkol po sa Philippians chapter 1 verse 21 hanggang verse 25 na ating binigyan ng pamagat, Joy in Christ. So binabati natin ang ating mga kakabsat na imbag garabi, katakay amin kakabsat, sa ating mga kaigsuonan, maayong gabi, sa inyong tanan, maigsuon, sa ating mga kabugtuan kang Kristo, sa may Samar at Leyte, maupay nga gabi, sa ating mga katugangan dyan sa may Bicol region, Diyos marahin na banggi sa Indugabos. By the way, sa May 21 hanggang May 22, kami po ay ako po isa sa mga magsasalita dyan sa may gospel meeting ng Mercedes Norte Church of Christ, Camarines Norte. Sa ating mga kapatid, kaibigan sa Pangasinan, Masanto si Labi, at si Kayon, amin. At siyempre, taga rito, makipabingi kay Kongan. So, ating pong pag-aaralan ay dito po sa Philippians chapter 1, verse 21 hanggang verse 25. Ang konteksto po nito, excuse me po, si Apostle Paul ay nakabilanggo sa Rome at sinulatan niya ang mga kapatid sa mga taga-Pilipos. Dito natin makikita ang pananampalataya ni Apostle Paul. Dahil ito po ay nakabilanggo sa Rome. Pero dito po sa sulat na ito ay napakaraming beses na mababasa natin ng mga salitang rejoice, joy, joyful. Ito po ay nagpapakilala ng kasiglahan kay Kristo, joy in Christ. Despite na si Pablo po ay nakabilanggo. Kung marami po mga Kristiyano, minsan na kapag dumadanas ng ganitong klaseng pagsubok ay nawawala sa pananampalataya. Pero hindi siya Apostle Paul. Ang tutuin po natin, si Apostle Paul ay isang dating kaaway ng iglesia, ano po? At siya po ay nagbilanggo at pumatay ng mga Kristiyano. Yun makikita natin. Siya po ang pinakamasamang sa kanyang sariling pananalita. Siya po ay ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan kanya. Dito po sa 1 Timothy chapter 1
basahin po natin ang mga mga talatang binanggit po natin sa unang Timoteo, chapter 1, verse 13 hanggang 15. Basahin po natin. Ito ang dating kalagayan ni Apostle Paul bago po siya naging isang Kristiyano at naging isang apostol. Basahin natin. Kahit nung una ako isang lapastangan, mga usig at mga lipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko yun sa kawalan ng pananampalataya. At labis na sumasagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at ang pag-ibig na kay Kristo Jesus. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo ay pamarito sa libutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Sabi ni Pablo, I am the chiefest of sinners, sapagkat siya po'y mamamatay Kristiyano, siya'y nanglulupig, nagpipigati ng mga Kristiyano noong unang panahon bago siya naging isang Kristiyano. Pero siya nabautismuhan, siya po'y naging mapagpasalamat sa ating Panginoon at nagbago ang kanyang buhay. Alam po niya, pag tayo naging Kristiyano, nagbabago, dapat tayo magbago ang ating kaisipan. Si Pablo po sa Galatians chapter 2, verse 20, nung siya naging Kristiyano, dito po sa talatang ito, sinabi niya, kasama siyang napako sa krus ng ating Panginoon. Alam po natin, hindi po yung literal, dahil nung napako sa krus ng Panginoon, wala naman siya Apostle Paul. Wala lang po siya Apostle Paul. Hindi pa siya Kristiyano noon, hindi pa siya apostol noon. So, kailan siya napakong kasama ni Kristo? Nung siya nabautismuhan. Dito po sa Galatians chapter 2 verse 20. Ako'y pinakong kasama ni Kristo at excuse me. May dumating. Dito po sa Galatia, chapter 2, verse 20. Ulitin po natin. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Ito po yung siya nabautismuhan. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Hindi ko maunawaan ang mga nagsali sa Tagalog. Ano po? Minsan, pinagpapalit-palit na salitang pag-ibig at pagmamahal. Kung ang pinag-uusapan po ay ang sa Diyos at ang tao, ang dapat gamitin sa salita ay pagmamahal, hindi pag-ibig. Ang pag-ibig po ay more sa pagitan ng isang babae at isang lalaki. Ano po? Pero dito tama po yung sa nila, nilagay pagmamahal kanya. Kasi ninyo, siya yung nabautismuhan at alam niyang siya pinatawad ng Panginoon kahit na siya ay tinuturo niya sarili niya na pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Pero pinatawad pa rin siya ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang biyaya nung siya nabautismuhan at pinatawad siya sa kanyang mga pagkakasala. Pero ang papasin natin, nagkaroon po siya ng pagbabago ng kanyang kaisipan. Hindi ng kanyang sariling kalooban ang nasusunod, kundi ang kalooban ng ating Panginoon. Yung po, ulitin po natin ang babasahin natin. Ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. Ang ibig lang sabihin noon, ang kalooban ng Panginoon, ang namamayani kay Apostle Paul, higit sa kanyang sariling kalooban. Yun ang ibig sabihin. So, nagkaroon siya ng isang radikal na pagbabago. Mula sa isang mamamatay Kristiyano o nag-uusig ng mga Kristiyano, siya naging tagapagtanggol ng Ebanghelyo at tagapagtanggol ng mga Kristiyano. Kaya nga po siya kinapungutan ng mga Hudyo na dating kasama niya sa pag-uusig ng mga Kristiyano. So, yung context po niya, nung siya napako sa krus, o hindi napako sa krus, kasi nabilanggo sa Philippians, andun pa rin yung kanyang matinding pananampalataya sa ating Panginoon, na ang kalooban ng Panginoon ang namamayanis kay Apostle Paul kaysa sa kanyang sariling kalooban. Actually,
kahit sa kanyang buhay. Dito po sa Gawa chapter 20, nung siya po ay nandoon sa Troas at tinatawag niya yung mga elders sa Ephesus, at siya po ay papunta na sa Jerusalem para mamahagi ng mga tulong na ibinigay ng mga kapatid sa Macedonia at saka sa Achaia. Ito ang sabi niya, na hindi niya iniibig ang kanyang sarili. Siya'y pupunta roon na buong puso kanya na makikita natin na sinasabi ni Apostle Paul, makikita natin. At ipinagkatiwala niya mga tagay-peso sa salita ng Diyos at sa kanyang sa Diyos at sa kanyang salita. Makikita na. Sabi niya, hindi ko kanya iniibig. Sa verse 24 ng Gawa chapter 20, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili, upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpapatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Ito ay sinabi niya pagkatapos na sabihin na magkakaroon kapuya harap sa pagsubok at kapigatihan pagdating sa Jerusalem. Yun po yung sabi ng mga elders na taga-Efeso. Basahin po natin. Sa verse 23. Maliban ng Espiritu Santo ay nagpatotoo sa akin na sa bawat lungsod na sinasabi ng mga tanikala at ang kapigatihan ay naghihintay sa akin. Kaya sabi niya, hindi ko itinutuloy aking buhay na mahalaga. Dito natin nakikita ang priority ni Apostle Paul na ito'y consistent sa kanyang mga sulat. Ano yun? Ang priority ng bawat Kristiyano ay ang spiritual na bagay. Ang priority ng mga Kristiyano ay para makarating sa langit. Hindi sa mga bagay na nasa ilalim ng lupa. Dito po sa Colossians chapter 3, ito'y sinasabi ni Apostle Paul. Bago natin bumunta sa ating papaksain, titingnan muna natin ang context. Dito sa Colossians chapter 3, verse 1, if then you were raised with Christ, yung tayo na baptized, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ to God. Then Christ, who is our life, appears, then you will appear with Him in glory. Maraming mga tao ang kailang concentration ay sa mga bagay sa lupa. Alam mo, mas mado. Pero kung tayo po ang atin lamang mahalaga sa atin na yung mga bagay sa lupa, ay walang mangyayari sa atin pagdating ng araw. Hindi tayo maniligtas. Kaya isang Kristiyano, kung mahalaga sa kanya, ay yung mga bagay na spiritual. Pangalawa lamang yung mga bagay na physical. Dahil ang physical na bagay na mawala, pero yung spiritual na bagay ay tumatagal hanggang sa buhay na wala hanggang. So ito po ang kaisipan ni Apostle Paul. So, ang sabi ni Pablo, alam ko kanya paano mayroon, alam ko kanya kung paano wala. So, dinanas ni Apostle Paul ang lahat ng mga bagay. Siya'y nagutom, siya'y nabusog, alam niya lahat yun. Siya'y natutong maging content sa mga bagay na mayroon siya. Kaya po siya'y naging masaya sa kanyang buhay na bilang isang Kristiyano. Yun ang makikita natin. Dito po sa Philippians chapter 3, dito po sa verse 7, ganyan, or 8, yet indeed, I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ, and be found in Him, not having my own righteousness which is from the law, but that which is through faith in Christ, the resurrection which is from God. So siya ay natuto po sa mga bagay na gano'n po, na siya ay naging Kristiyano. So punta po tayo ngayon sa ating pinag-aaralan. So si Pablo po sa Philippians chapter 1, siya po ay nakabilanggo. Dahil nga po, so, siya'y nakabilanggo. Pero anong kanyang kaisipan? Kung tayo po ay
mangyayari sa atin yan, hindi naman sinasabi lahat. Pero marami sa atin, pag nangyayari sa atin ng ganong klaseng napakabigat na pagsubok, hindi tayo magiging masaya o hindi tayo magiging joyful. Minsan, tayo magiging bitter, tayo magiging malungkot. Pero hindi si Pablo. Sa kanyang kapigatihan, hindi pa rin sarili niya ang kanyang iniisip. Kundi iniisip pa rin niya yung kapakanan ng mga kapatid na taga Pilipos. Tignan niya sa Philippians chapter 1 verse 3. I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, making requests for you all with joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Christ Jesus. So sa pa rin ay pinapanalangin pa rin niya ang mga kapatid sa Filipos, this sa verse 9. And this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment, that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense to the day of Christ. So yun ang kanyang kaisipan. Hindi niya iniisip ang kanyang sariling kapakanan. Kung titingnan po natin. Pabalik po tayo sa Philippians chapter 1. Si kay Pablo, ang buong kahulugan ng kanyang buhay ay si Kristo. Kaya marahil po si Pablo ay hindi nag-asawa. Dahil nga po sa kanyang kahulugan ng kanyang buhay, nung siya naging Kristiyano, ay ating Panginoon. Kaya sabi niya, dito po sa Philippians chapter 1 verse 21, ito ang ating mababasa. Medyo malabo po ang ilaw. For to me, to live is Christ. Sa kanya ang mabuhay si Kristo kanya. So, ibig sabihin, ang buhay ni Pablo ay ang ating Panginoon. Ang kanyang pagmamahal sa ating Panginoon at ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yun lang kahulugan ng buhay ni Pablo. For to me, to live is Christ. Tignan niyo ang kasunod. And to die is gain. To die is gain. Ang mamatay ay pakinabang. Pag yun po yung sasabihin natin sa isang ordinaryong tao, hindi siya maniniwala. To die is gain. Ang mamatay ay pakinabang. Dahil ang mamatay ngayon napakamahal. So, paano ka makikinabang? Hindi naman natin iniisip na ang pakinabang sa mamamatay ay mga abulin na ibibigay sa'yo. Hindi naman. Mahal pa rin ang mamatay. Hindi pa rin siya pakinabang. In the first place, ikay nawalan ng mahal sa buhay. So, hindi yan pakinabang. Pero bakit siya pakinabang? Kung ikay Kristiyano, bakit ito isang pakinabang? Iba ang pagtingin ng sanglibutan sa kamatayan. At iba ang pagtingin ng Kristiyano sa kamatayan. Ang isang Kristiyano, hindi niya kinatatakutan ang kamatayan. Hindi rin tayo gusto nating mamatay. Hindi naman, dahil tayo mga tao. Pero kung tayo mamamatay, ay ito na natin tatanggapin. Sabi ni Pablo, to die is gain. Kung atin pong lulundagin ng talatang ito, sa verse 23, dito natin malalaman bakit ang kamatayan is gain. Basahin natin. For I am hard-pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. So, ibig sabihin, pag tayo po ay namatay kay Kristo, tayo na kay Kristo, tayo tapat sa ating Panginoon, wala nang kapangyarihan sa Satanas sa atin. Hindi na niya tayo maaagaw sa ating Panginoon. Dahil kapag namatay po tayo, ito'y simulan ng kahatulan. Hindi pa ito yung formal judgment, pero ito'y meron ng kahatulan dahil pag binasa natin ang Lucas chapter 16, pag namatay tayo, tayo po inahatulan na.
Iba ang pinupuntahan ng mga taong hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. At iba rin ang pinupuntahan ng mga taong sumunod sa kalooban ng Diyos. Dito po sa Luke chapter 16, ito yung kasaysayan ng isang mayaman na hindi pinangalanan. At siyang mahirap na ang pangalan niya ay si Lazarus na pinangalanan. Si Lazarus po ay napakahirap at siya'y punong-puno na sugat sa kanyang katawan. At yung mayaman, kumakain siya ng masasarap sa araw-araw. Hindi niya pinapakain si Lazarus, pero si Lazarus po ay nagiging satisfied sa mga nauhulog mula sa dulang ng mayaman. At sila'y namatay. Sa kanilang kamatayan, may pagkakaiba. Sa verse 22 ng Luke chapter 16, so it was that the beggar died. Ano po mapapansin natin doon sa pangusap na yun? The beggar died. At ang pulubi ay namatay. Ang wala po tayong mababasa sa inilibing. Doon po sa Jerusalem, kung itong kasaysayan ng ito ay nangyari sa Jerusalem, yung tinatawag po nilang Valley of Hinnom, Gehenna. Doon po yung tinatapon ng lahat ng dumi, basura at mga namatay na hayop, pati namatay na tao na hindi nililibing. At doon ay sinusunog. Marahil doon nadala yung mahirap nung siya namatay. Pero siya dinala na manghel sa kandungan ni Abraham and was carried by the angels to Abraham's bosom. Doon sa lumang Tagalog, sinapupunan ni Abraham. Walang sinapupunan si Abraham. Bosom. Sa dibdib ni Abraham. O sa lugar na kung saan nasaan sila Abraham. Yung mayaman namatay din. The rich man also died and was buried. So tingnan niya, namatay mayaman. Siya nilibing ang mayaman. Dito po sa likod ng bahay namin ay isang memorial park. Sa maniwala kay siya hindi. Ang kapitbahay namin sa likod ay mga musoleo. Napakamahal na libingan. Obviously, yun ay mga mayayaman. Yung mga hindi gaano mayaman, andun lang sila sa lupa. Walang musoleo. Si Lazarus ay napakahirap. So, hindi man siya nilibing. Pero pinuntang po nila magkaiba. Dito po sa, para masimpilan lang po natin sa isayin nito na po. Dito po sa, sabi ni Abraham sa kanya, sa verse 25, but Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and you are tormented. And besides all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. So mayroon na judgment sa araw pa lang ng kamatayan. Kaya nga po sabi ni Pablo, pag siya'y namatay sa oras na yon, ito'y mas mabuti kanya sapagkat siya po ay hindi na matatapos sa kanyang paghihirap na sinasabi dito. Tuloy po natin. Pero pasinin po natin ang talagang laman ng buhay ni Apostle Paul ay ang paglilingkod sa Panginoon. Tingnan niyo rito sa verse 22, to live is Christ, and to die is gain. Verse 22, but if I live on in the flesh, kung kayo mabubuhay pa kanya, this will mean fruit from my labor. Yet what I shall choose, I cannot tell. Siyempre, hindi naman siya ang masusunod. Pero pasinin po natin, ang kanyang point of view, ang kanyang attitude, ang kanyang kaisipan, ang kanyang kalooban, ay sa paglilingkod ng Panginoon. Wala tayong mababasa sa sulat na ito na nagpibigay ng pakinabang kay Apostle Paul. Hindi, wala. Ito ay para sa mga kapatid sa Pilipos. Na kanya, kung siya mabubuhay, yun ay mas maganda rin. Dahil siya makapaglilingkod sa mga taga-Pilipos. Sa verse 24, nevertheless, to remain in the flesh is more needful for you. Sabihin, kung siya'y mabubuhay pa at magpapatuloy
sa buhay at di siya mamamatay, ito'y maging mas maganda para sa mga taga-Pilipos. Dahil makapagtuturo pa si Apostle Paul ng mga bagay na may kaugnay sa pananampalataya sa kanila. At sila lalago pa sa kanilang mga pananampalataya. Ito ang makikita nating kaisipan ni Apostle Paul. Ang maglingkod sa ating Panginoon. Wala ang wala ang mababasa nating patungkol sa kanya sarili, kundi para sa iba. Ang magiging kabutihan ng iba kaysa sa kanyang sarili. Kaya nga po, sabi itinuring niya ang lahat ng mga bagay na pawang basura. Kung ang pinag-uusapan ay ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Siya po'y dating may mataas na kalagayan sa lipunan na mga Hudyo sa isang Pariseo. Iniwan niya lahat yun. Kung ating i-research ang buhay ni Pablo, sila'y mayaman sa Tarsus. So, sinanggaling sa marangyang pamilya. At siya naging isang Pariseo nung siya isang Hudyo at siya naging apostol nung siya naging Kristiyano. So, yung kanyang point of view ay ang paglilingkod sa Panginoon, ang kabutihan ng iba, lalo na sa mga kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Verse 25. Verse 25. And being confident of this, I know that I shall remain and continue with you all for your progress and joy of faith. Actually, hindi po namatay si Apostle Paul. Siya nabuhay pa. Ito mga sulat na ito, sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, sa mga taga-Pilipos, sa mga kay Timoteo, 1 Timothy, siya po ay nabuhay pa. Hindi siya namatay kaagad. Sabi nila, siya ay nabuhay pa ng 7 taon at kaya naisulat niya sa pangalawang Timoteo. Pero doon sa pangalang Timoteo, obviously, siya ay mamamatay na doon kung ating mababasa. So si Apostle Paul, ganun ang kanyang point of view. Tinitis niyang lahat ng mga bagay alang-alang sa ating Panginoon. Makikita natin ang kanyang mga pag-ihirap dahil kay Kristo. Sa pangalang Korinto, chapter 11, verse 22, at mga sumusunod, are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they the seed of Abraham? So am I. Are they ministers of Christ? Sila ba'y lingkod ng Panginoon? I speak as a fool, I am more. Dahil po si Apostle Paul, kung titingnan po natin ang kanyang paggawa sa kaharian, siyang pinakamarami. Siyang pinakamarami ay sulat sa mga sulat sa bawat tipan. At ang lawak ng kanyang gawain sa panganang Ebanghelyo. Kaya sabi niya, I speak as a fool, I am more. In labors more abundant, in strifes above measure, in prisons more frequently, in deaths often, na ibig sabihin, nasa maraming pagkakataon na sinasabingit ng kamatayan. From the Jews, 5 times I received 40 stripes minus 1, so 39 times. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I have been in the deep, in journeys often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils of the city, in perils of the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness and toil, in sleeplessness often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. Besides the other things, what comes upon me daily, my deep concern for all the churches. Nagawa ba niyo ito dahil siya malakas? Sabi niya, hindi. Who is weak, and I am not weak. Who is made to stumble, and I do not burn with indignation. So siya yung danalang tao tulad natin. Meron siyang kahinaan, pero ito yung nagawa niya. Napagtiisan niya yung mga bagay nito alang-alang sa ating Panginoon. So dito natin makikita ang pananampalataya ni Apostle Paul.
Sa bilangguan, sa Pilipos, wala tayong makikitang bitterness o kalungkutan o galit sa ating Panginoon dahil nadanasan niya. Hindi, wala tayong makikita. Actually, kung sa aklat nga ito sinasabi natin sa mga taga-Pilipos, napakaraming pagkakataon na nabanggit ang mga katagang joy, rejoice, sa aklat po ng Pilipos. Tingnan, yan ang mood ng sulat na ito. Hindi siya nalulungkot, siya ay nagagalak. Sabi po rito sa pagbibilangin natin ang bilang na salitang joy or rejoiced o mga related terms na rejoicing or rejoiced 16 times na binanggit. Kaya nga po itong sulat na ito ay tinatawag na the Epistle of Joy. Hindi makita natin sa binag-aaralan po natin. Bakit si Pablo ay may confidence? Bakit si Pablo ay may pagtitiwala sa mga bagay na kanyang ginagawa? Dahil siya sumasampalataya sa ating Panginoon. Dahil siya naniniwala sa pag-asa na ibinibigay ng Panginoon. Ang pag-asa na yon, sabi nga po ni Pablo sa Romans chapter 8, tayo nililigtas ng pag-asang ito kanya. At kung ito'y pag-asa, so hindi pa natin nakikita. Pag-asa pa lang. Pag tayo po ay umaasa, hindi pa natin nakikita yung inaasahan natin. Hindi pa dumating. In other words, pag tayo po ay umaasa pa lang. So, inintay natin yung kanya na may pagtitiis pag tayo po yung umaasa. Dito po sa Romans chapter 8, verse 24, for we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. At yung pag-asa na yon ay ang pag-asa ng buhay na wala hanggan. Yun ang kay Pablo. Tinuturing niya mga bagay sa lupa na mga bagay na pansamantala lang. Ito ang pinakamahalaga. Kundi ginagamit niya yung mga bagay at pagkakataon na binigyan ng Diyos sa kanya para magkaroon siya ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sa Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life, which God who cannot lie, promised before time began. Kaya gusto ni Pablo kung saan masusunod na siya mamamatay na sapagkat yun ay lalong mas mabuti kanya. Isipin po natin, despite sa lahat mabubuting bagay sa mundong ito, hindi lahat ay mabuti. Maraming pagkakataon, tayo po ay natutukso na magkasala. Maraming pagkakataon na tayo ginagawa ng masama ng mga tao. Maraming pagkakataon na tayo nagkukulang sa paglilingkod sa Panginoon. At maraming pagkakataon dumadaan sa tayo ng kapigatihan dahil sa ating pananampalataya. Kaya kung ginawa ng Diyos na ang mundong ito ay maganda, hindi na tayo magnanasa sa buhay na walang hanggan na nilaan sa atin sa langit. Dito sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 5. Yung pong tayo po'y niligtas, tayo po'y nagagalak dahil tayo niligtas. Pero hindi lamang doon tayo nagagalak. Kanya. Kaya tingnan ninyo, si Pablo ay consistent all throughout. Doon sa Philippians, sinakabilanggo, 16 times, mababasa natin ng joy, rejoice, rejoicing, rejoiced. Dito sa Romans chapter 5, verse 8, ang sabi ni Pablo, verse 1 pala. Verse 1 hanggang verse 4. Therefore, having been justified by faith, nung siya ay nabautismohan, nung tayo nabautismohan, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We have reconciliation with God. Hindi na tayo ngayon magkaaway ng Panginoon, kundi meron tayong kapayapaan sa Diyos. We have been reconciled to God through the Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Itong biyaya na ito na kung saan tayo nakatindig.
with this joy in which we stand, ganyan, and rejoice in hope of the glory of God. Yun ang hope of eternal life. Nung tayo naligtas, tayo nagalak. Pero hindi lamang tayo doon nagagalak. Dito po sa verse 3, and not only that, but you also glorify in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. Pag tayo po ay nahulog at natuksos at nagpatuloy sa kasalanan, we do not have character. Pero yung pagdadanas natin ng paghihirap, tribulation, ito yung nagdudulot sa atin ng pagtitiis. At pagka sinabing nagkaroon tayo ng matuto tayo magtiis kanya, tayo tumitibay sa ating pananampalataya. Kapag isang tao po ay nahulog sa tukso, hindi siya titibay sa kanyang pananampalataya. At lalo kung hindi magsisisi. Dito po sa Tagalog, itong pinabasa po natin, ano po? At ang pagtitis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. So, pag-abang tayo po ay dumadanas ng iba't ibang kapigatihan, tayo po ay nagkakaroon ng pagtitiis, at tayo tumitibay sa pananampalataya, at lalo tayong lumalapit sa ating pag-asa. Walang pinagkaiba yan kung tayo po ay nag-aaral. Yung mga bulakbol, hindi nag-aaral, walang matututunan niya. Pero yung mga nag-aaral, yung nagtitiis na pag-aralan ng kailang pinag-aaralan, gabi-gabi, pagdating po ng, pag sila'y nag-aaral, nagtitiis siya. Pag sila nagtitiis, tumitibay sila sa ganong klaseng paraan. Ngayon, pag gano'n ng pag-aralan ginagawa nila, sila'y nakahanda. So, ang pag-asa nila pumasa ay malaki. Di ba? Ganon din sa ating pananampalataya. Pag dumadanas tayo ng pag-uusig, tayo nagtitiis, at tayo po ay tumitibay, lalo tayo na malapit doon sa pag-asa kanya. Pag-asa ng buhay na walang hanggan. So, binasa natin si Pablo, dumaan siya ng iba't ibang klaseng pagtitiis, iba't ibang klaseng pagsubok. Kaya gayon na lamang kanyang confidence. Pero pansinin po natin, si Apostle Paul ay tao pa rin, katulad natin. Hindi siya exempted sa tukso o sa kapalaluan ng kanyang kaisipan. Kaya nga binigyan siya ng isang tinik sa laman, ganyan. A thorn in the flesh. Bakit napunta sa kanya yun? Isang pagpapaalala sa kanya. Itong tinatawag natin thorn in the flesh. So, 2 Corinthians chapter 12, basahin natin verse 7 hanggang verse 9. And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations. Ibig sabihin, siyang sumulat ng napakaraming sulat sa New Testament. At katulad ng sino mang tao, maaaring lumaki ang kanyang ulo, like the other verse. Anong ginawa? A thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Yun po yung mga salitang hindi magkakatugma. How can you be made perfect in weakness? Ang ibig lang ng sibing ni Pablo, pag dumadanas tayo ng kainahan, kailangan natin ng Diyos. At yun ang nagbibigay sa atin ng kalakasan dahil sa ating kahinaan. Kaya nga po pang mga tao, iniisip nila sila ay matuwid, sila ay hindi nagkakasala, hindi nila kailangan ng Diyos. Pag ang mga tayo mayaman, sumasagala sa kanilang mga kayamanan, hindi nila kailangan ng Diyos. Pero tayo mga Kristiyano, na alam natin tayo po ay dumadanas ng pagsubok, o dumadanas tayo kung minsan ng gumagawa tayo ng maling choices sa buhay natin. Papaling tayo sa Diyos. At siya ng para bagang
pinanggagalingan ng ating kalakasan. So we have strength in weakness. Sabi ni Apostle Paul. So yun si Apostle Paul. Nung siya naging Kristiyano, nag-iba ang kanyang kaisipan. Binaksin niya ang lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa dati niyang pananampalataya. At binaksin niya ang kanyang kalagayan sa lipunan ng mga Hudyo. At siya naging simpleng tao lang. Kung tutuusin, makita na sa Acts chapter 18, siya po ay gumagawa ng tent. Nung siya nakarating sa Corinth, siya ay sumama kay Apollos at kay Aquila at Priscilla dahil sila ay gumagawa rin ng tent para siya mabuhay. So iniwan niya ang karangyaan sa dati niyang pananampalataya. So di nung siya nakabilanggo, yun pa rin ang nasa kanyang kaisipan. Ang maglingkod at maging joyful sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, for me, to live is Christ and to die is gain. There is joy in Christ. So, magkikita po natin nung siya'y malapit ng mamatay sa 2 Timothy. Tingnan niyo, ha? Ito pong 2 Timothy, sabi nila, it was written 7 years pagkatapos po ng 1 Timothy. Hindi po nagkakamali na po. So, meron pong merong gap sa pagitan po ng 1 Timothy at saka po 2 Timothy. Bago na isulat po ni Pablo yung sulat niya sa kanyang pangalang sulat. Okay, 3-4 years, sabi ng iba, o 7 years, sabi ng iba. So, meron siyang gap. At doon, eventually, doon sa sulat po niya pangalang Timoteo, doon po na siya ay malapit ng mamatay. Sa 2 Timothy, chapter 4, verse 6, ang verse 8, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Sabi niya, ang pagdating na aking pagpanaw ay malapit na. I have fought the good fight. Ipinaglaban niya mabuting pakikipaglaban kanya. Ipinaglaban niya ang ebanghelyo. Ipinaglaban niya ang pananampalataya. Ipinaglaban niya ang kanyang personal na pananampalataya. I have fought the good fight. I have finished the race. So nilalarawan ni Pablo ang buhay Kristiyano bilang isang mahabang takbuhin o takbuhan. No? It's a long distance run. Natapos na niya kanya. Doon sa Hebrews chapter 12, wala akong definite evidence na itong Hebreo ay isulat ni Apostle Paul, pero ako may matinding paniniwala. Bakit tignan niyo ang ginamit sa Hebrews? Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Alam mo yung weight, hindi ito kasalanan. Ito yung mga bagay na ginagawa rin sa buhay natin na naging pabigat kasi nagbinibigyan natin ng masyadong emphasis ang mga bagay nito na nagwawalan tayo ng panahon para sa Panginoon. And the sin which so easily snares us, and let us run with endurance the race that is set before us. So yun ay pareho ni Apostle Paul. Katulad sa 1 Corinthians chapter 9, ganun din po ang image na ipinakikita ni Apostle Paul. Ito po isang takbuhin. Marami, ito'y tumutukoy sa Olympics na nanggaling po sa Greece. Ano po? Sa 1 Corinthians chapter 9, ganoon din makikita natin. Tungkol po sa buhay ni Apostle Paul, sabi rito, dito po sa verse 24, do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. So, tignan nyo, ito'y parehong larawan. The same figure. I have finished the race. Paano tayo po ay lalahok sa isang takbuhan? We will run according to the rules. Nung sinabi, I have finished the race, ibig sabihin, siya naging tapat. He followed the rules. Yan. I have kept the faith, sabi niya. So, lumbong ano? Finally,
There is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved his appearing. So yun ang confidence ni Apostle Paul. Dahil siya po ay tunay na naglingkod sa ating Panginoon, sa gitna ng mga panganib, sa lahat, sa gitna ng pagtitiis, siya po ay naglingkod sa Panginoon. Ay very confident na pagdating ng Panginoon, siya magkakaroon ng putong ng buhay. So sa ating mga Kristiyano, tinitingnan po natin ang buhay na ito bilang stepping stone. Hindi ito talagang ating goal. This is not our real goal. Ito ay stepping stone lang towards our real goal na tayo makarating sa langit. Pag tayo po'y nag-concentrate lamang sa mga bagay sa mundong ito at mas mahalaga pa ang pagbibigay natin ng panahon sa mga bagay sa mundong ito kesa sa paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo makakarating sa ating goal. Makakarating tayo sa langit. Pasinin natin si Apostle Paul, ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang pagtitiis, ang mga bagay na kanyang iniwan. Bakit niya ginawa? Dahil gusto niyang makarating sa langit, sa pagmamahal niya sa Diyos, sa pag nakita niyang sakripisyo ng ating Panginoon, gusto niya makarating sa langit. That's the goal. Dito siya, ang ating Panginoon, bilang panghuli po sa ating pag-aaral, ang ating Panginoon, nung siya nagkaroon ng gumawa ng miracle, na kanyang pinakain ang mga libo-libong mga katao sa ilang piraso ng tinapay at ilang piraso ng isda, ano ang kanyang sinasabi? Ano ang kahulugan ng mga bagay na yun? Yung bang ginawa ng ating Panginoon ay para lang magpakain lang siya for the sake of that? Hindi. Kundi meron siyang ibig sabihin. Meron siyang gustong ipakita sa mga taong nandoon. Hindi lang sabi rito tayo magpagal sa pagkain na nasisira kanya. Pero sa John chapter 6 verse 26, ito pong chapter nito, it doesn't deal with the Lord's Supper. Katulad ng ibang mga nagtuturo. No, it doesn't deal with the Lord's Supper. Ito'y tumutungkol sa ating Panginoon at sa salita na tunay na pagkain at tunay na inumin para tayo makarating sa buhay na walang hanggan. So John chapter 6 verse 26, Jesus answered them and said, Most assuredly I say to you, you seek me not because you saw the signs. Inaalap niyo ako, hindi dahil nakita niyo miracle na aking ginawa kanya, but because you ate of the loaves and were filled. Kaya nga ito po delikado ng church benevolence sa mga hindi Kristiyano. Baka sila ipupunta lang dahil sa tinulungan natin sila, hindi dahil sila tunay na sumampalataya. Tingnan nyo, hindi sila tumasampalataya. Do not labor for the food which perishes, but for the food that endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal on him. So sinasabi niya, yung tunay na pagkain na tumatagal sa buhay na walang hanggan, yun ang ating Panginoon at ang kanyang salita. Kaya ako, tunay na pagkain at tunay na inumin kanya. Ito ang magbibigay sa atin ng buhay na walang. I am the way, the truth, and the life. So ito po ang ating mensahe po sa gabing ito. Ito yung naiba, hindi tungkol sa issue. Pero ito tungkol sa kahalagahan ng buhay natin sa lupa. Baka naman ma-trap tayo sa kaisipan na this is life. This is the meaning of life. Yung mga bagay sa mundong ito, kayamanan, katanyagan, kasikatan, etc. Hindi. This is not the real life. Ang tunay na buhay ay yung sa langit. That's our real home. Kaya, isa na lang. Sa John chapter 14, ito, paborito ko pong talata ito, binabasa. Saan pa tayo dadalhin ng Panginoon? Tayo dadalhin sa isang lugar na maganda. John chapter 14, verse 1 to verse 4. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. Saan siya pupunta sa langit?
In my Father's house are many mansions. Yun po ay isang malinaw na pangusap na nagsasabi sa atin ng lugar na tinatawag na langit, ang ating tunay na tahanan, ay isang magandang lugar. Maraming salamat po. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, sabi ng ngayon ng ating mga mga Bisaya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nakalasalamat, kaya kayong pamakiramdam. So, ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Bible stands like a rock undaunted mid the raging storms of time. Its pages burn with the truth eternal, and they glow with a light sublime. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain, towering far above the works of man. Its truth by none ever was refuted, and destroy it they never can. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, and it will forever, when the world has passed away. By inspiration it has been given, all its precepts I will obey. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, every test we give it, for its author is divine. By grace alone I expect to live it, and to prove it and make it mine. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. I am thinking today of that beautiful land I shall reach when the sun goeth down. When through wonderful grace by my Savior I stand, will there be any stars in my crown? Will there be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down, when I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? In the strength of the Lord let me labor and pray, let me watch as a winner of souls, that bright stars may be mine in the glorious day, when His praise like the sea billow rolls. Will there be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down, when I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? Oh, what joy it will be when His face I behold, living gems at His feet to lay down. It would sweeten my bliss in the city of gold, should there be any stars in my crown. Will
there be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down. When I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? Tingnan po natin ang babae, si Brother Nicholas Rowe. Good evening, Brother Lordy. Good evening, Brother Nick. Oljan Ocampo, good evening po. Jerem Parong Manyada, good evening po. Gina Leal, good evening po. Dito Torolisa, na ibang arabi kada kay amin kakabsat. Magandang gabi sa lahat mga kapatid. Henry Rabanal, good evening po brother. Medic Canono, magandang gabi sa lahat mga kapatid. Melanie Quinto Garcia, good evening po brad. Gusto po namin pumunta ng gospel po dyan. Kaya lang po, wala pong sasakyan. Sayang po. Sa susunod lang po taong kapag-sister, Lord willing. John Bautista, good evening. Maria Cecilia Bautista Sembrano, good evening po. Rafael Ortiz, good evening po. Benjamin Sembrano, na ibang gabi, kada tayo amin, kakabsat, sabihin, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Ibanya Sinasani, good evening to all. Si Brother Nicholas Rowe, these are our joy. J. Jesus first, zero, O, other second, joy, you last. Maganda yan. That's a good observation. Luli Ross, Balbin, maayong gabi, soon. Magandang gabi. Kapatid, sabi niyan sa Cebuano. John Bautista, thanks for a challenging sermon. You're welcome. Nida Villamin, magandang gabi sa lahat. Si Brother Rafi Ortiz, meron po siyang tanong. Paano may kukumpara sa atin ang pananampalataya ng mga apostol? Sila nabautismo sa Espiritu Santo at nakasama pa nilang Panginoong Yesus. Tayo hindi kaya matibay ang ating pananampalataya. Napakahirap pag tayo tumalas ng halos hindi natin makayanan. Naroon ang kagalakan pero nangihina rin tayo. Paano mapapanatili sa atin ang kagalakan, kalakip ng pag-asa habang tayo dumadanas ng mabibigat na problema? Magandang tanong po yan. Pag tayo dumadanas ng problema, hindi naman kaagad dumarating kagalakan. Pero ang kagalakan ay dumating doon sa kaisipan na ang mga bagay na ito pasamantala lang. Hindi ito mga tunay na bagay na kung mapagtitiisan po natin yan, ay ang kagalakan na tayo makarating sa langit. So yun po, yung nabautismo sa Espiritu Santo, walang kaunahan sa kailang pananampalataya yun. Nung sila nabautismo sa Espiritu Santo, para magkaroon lang silang kapangyarihan na tanda na pwede nilang gawin para mapatunayan nila ang kailang itinuturo ay galing sa Diyos. Pero ay walang kaunahan yun sa kailang personal na kaligtasan. In other words, sila ay mahina na katulad natin. Bilang katunayan po, sa 1 Corinthians chapter 2, si Pablo po ay pumunta sa Corinto at nauna siya. Hindi niya kasama si Timoteo at ang kanyang mga kasama. For some reason, he came first to Corinth. At ito makikita natin dahil nakikinig po si Brother Nicholas Rowe, basahin natin sa English. So 1 Corinthians chapter 2, when Paul came to Ephesus, itong sinasabi niya. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 2, verse 1, etc. And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. Ganyan. So, ano ang pagkakaiba ni Pablo sa atin? Wala. Nakakaranas siya ng kahinaan, ng takot, at panginginig kanya. Dahil siya laki ng gawain na nasa kanyang harapan nang siya pumunta sa lugar ng Corinth. Paano natin malalabanan na mabigat na problem? Pero kailangan tayong manalangin. Yun ang number one. Nung nakita natin na yung mga alagad ng ating Panginoon sa Garden of Gethsemane ay sila po ay natutulog. Natutulog sila eh.
na pinatutulog, sabi ng ating Panginoon, kayo ay magsipanalangin Kanya para hindi kayo mahulog sa tukso. Ang Espiritu, the Spirit is willing, but the flesh is weak. Kanya. So yun, kailangan tayo manalangin. Kailangan tayo magkaroon ng pananampalataya na sinasabi ng Panginoon, hindi tayo iwanan o pababayaan man. So, kahit dumanas tayo ng, siyempre mararamdaman mo yun eh. Wala namang automatic na pagtanggal ng anumang pagsubok o pagtitiis. Yung mga kapatid sa Revelation, sila, naranasan nila yung kahirapan doon. Na sila'y pinag-usig ng mga Romano at iba'y pinatay. Hindi, pagka nandun ka sa pagsubok, hindi naman automatic na kayo biglang magkakaroon ng kasiglahan o rejoicing. Pero ito yung proseso, makikita natin na patungo doon. Pag nalampasan natin ng mga bagay na dinadaras natin, pag tayo po ay nagkakaroon ng pagsubok. Ang epekto po sa atin na number one, when we suffer hardship on this earth, it simply shows us that this earth is not perfect place to live. Di ba? We yearn for a much perfect place to live. Yun ang langit. Otherwise, kung if the earth is perfect already, then why do we desire for heaven? Kaya nga ganun naman dito sa lupa. It's imperfect, maraming problema, may kamatayan, may sakit. Para magkaroon tayo ng comparison na mas maganda sa langit sapagkat ang mga bagay na yan ay mawawala kanya. So Revelation chapter 21 verse 4, maliwanag po yan. This Revelation 21 verse 4, when you go to heaven, it will not be like on earth. Sabi ng ating Panginoon. So Revelation 21 verse 4, ito ang ating mababasa. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things that passed away. Kaya dadanasin natin yan. Lahat tayo bilang mga Kristiyano. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kapatid. Tayo po ay magtatapos na sa pamamagitan ng isang panalangin na mabanal. Muli po kami nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga bagay na inyong ibinibigay sa amin para magawa namin ang bagay na dapat namin gawin at yung mga bagay na gusto namin gawin na hindi naman kasalanan sa inyong harapan. Kami nagpapasalamat higit sa lahat sa kaligtasan na inyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoon at ang katotohanan na aming nalaman sapagkat ipinahayag sa pamamagitan ng Espiritu Santo na isulat sa mga taong katulad namin na dinatna ng gala ng panahon at di namin nakasama ang Panginoon. Ama, kinikilala po namin ang aming kalagayan katulad ni Haring David nang siya nagkasala kay Uriah ay nakapaligid po kami ng kasalanan, ng kasamaan. Naibigyan niyo kami ng kalakasan, ng loob at pananampalataya. Sa gitna ng kapaligiran ito ay kami manatiling tapat sa inyo, Diyos. At nasa mataas na tungtungan. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga maling desisyon na ginagawa sa buhay. Naibigyan niyo kami ng kapakumbabaan na kilalanin namin ang aming mga pagkakamali at magpagmungin ng katpatawanan. Dinadala din po namin, Ama, sa aming magkaroon ng tuldok ang idwahan po sa gitnang silangan na nakaka-epekto po sa buhay ng bawat tao sa mundong ito at nagkaroon po ng kapayapaan. Naway bigyan pa rin kami ng karagdagan ng buhay sa kinabukasan. Naway tulungan niyo kami sa aming mga bagay na aming ginagawa sa mga suliran at lang dumating sa aming buhay. At ang mga bagay po tayo aming ini, dahil ng pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat po. Lord willing, bukas, Miyerkules ba bukas, Wednesday, Thursday, o Friday, magkakaroon po tayo ng Facebook Live. Kung meron kayong paksa na gusto niyong pag-aralan natin, i-message lang po niyo ko sa Messenger at gagawin po natin ang ating makakaya. Linda Villamin, magandang gabi sa lahat. Brother Rafi Ortiz, amen. Salamat po. You're welcome. Maraming salamat po. Tayo po ay magpahinga na sa gabing ito. Mag-ingat po tayo at patubayan tayo ng Diyos.
God bless.